guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, in this episode, pag-uusapan natin ang pag-claim ng asylum sa Canada. Bakit yan? Una sa lahat, because it's very timely. Ang grupo po o kategory ng mga refugee or asylum claimants rather, yan ang nakikitang isa sa pinakamaapektuhan nitong kakabatas lamang na Bill C-12. Okay? In fact, alam mo, one day pa lang after naging in effect na itong Bill C-12, nakakita na agad ako sa social media na nagpo-post ng mga letters from IRCC, letters sent to asylum claimants na nagpapahiwatig ang IRCC na ang Immigration and Refugee Board in this case na mukhang hindi ka na eligible because of itong changes nga imposed sa Bill C-12. Okay, yan ang pag-uusapan natin. Specifically, ang mga Pilipino ba? Marami bang mga nag-a-apply ng asylum? Ng mga Pinoy? Okay, meron po ako nakitang data from the Immigration and Refugee Board. Welcome back, Attorney Jake Aguilar. Ganda hapon, Ina. Yan. I shared this with Attorney Jake. Let me show you. Alam nyo ba, nasa taong 2025, okay, January to December 2025, merong mahigit 400 pending asylum claims ang dinidinig ngayon o ang nasa IRB from the Philippines. Ito po yan, no? Philippines. Dito tayo sa pinakahuli, no? Ano ba yan? This number. There are nakakainis to, Ayan, 417 pending claims as of December 31, 2025. Okay? Out of that 400 kabilang dyan sa 400 plus na yan, ang sabi dito, meron nang na-actionan na sana ulit tayo. 48. Yun nga lang, hindi naka-specify dito no, kung ilan yung na-approve, na-deny. Hindi tulad ng data available in other countries. Okay? 417. Official data po ito from the Immigration and Refugee Board of Canada. So, Attorney Jake, napakaliit na porsyento lang naman yan, no? Yeah, sa bilang ng mga Pilipino na nandito sa Canada. Sa Canada. Nonetheless, I'd say it's more than what, the number is bigger than what I thought. It's still surprising pa rin, at least meron. Daan-daan pa rin. And then, according to Attorney Jake's research, malaki yung itinaas niya in 2025. Almost times 5 since 2023 hanggang 2025. So that's 2 years. Nag-times 5 yung dami ng mga applicants from Philippines. Correct, no? Honestly ako, guys, wala akong kakilala na nag-apply ng refugee, na nag-claim ng asylum dito sa Canada. But I did see this article. Okay, ito ay from 2018 naman. Sa pong kababayan natin, na siya, parang more than 70 years old. She was granted asylum, okay, by Canada. Nagkaroon po siya ng issue sa kanyang religious organization back in the Philippines, which she claimed in her application, tinithreaten ang kanyang buhay. Okay? Approved yun. At least we have that example. It was reported widely here in Canada a few years ago. Attorney Jake, ikaw, I understand you also have some people asking you, mga kababayan natin, kung pwede sila mag-claim ng asylum. Grabe naman. Naging common na nga yun. Yeah. Kasi di ba, simula nung nagkahigpitan, yun nga yung nagbabawas ang Canada ng dami ng mga temporary residents dito sa Canada. So marami ang napauwi or nagko-consider na ano yung next step nila. Hindi na sila makapag-extend, hindi na makakakuha ng trabaho. So yung iba nagtatanong nga, ano ba, pwede ba ako mag-apply ng refugee? And sa atin naman, kasi nga mababa naman din talaga yung dami nga ng Pilipino na nag-claim. At saka na-approve na rin. So meron namang na-approve as you mentioned, pero konti nga. So sa practice namin, hindi siya main practice
namin dito sa office. And in fact, yun lang yung ayaw naming hawakan kasi parang ang dami ko ring aaralin para doon konti lang naman nga yung nag-a-apply. So hindi sabihin natin hindi ko siya expertise. Pero nakakagulat din na meron pala. So anyway, ang pinaka basic ano lang naman requirement is pini-persecute ka nga doon sa country kung saan ka galing. So hindi ka makauwi doon, wala kang uuwian. So, naghahanap ka nga ng refuge. Kaya nga, refuge. Yeah. So, yun lang naman. Yung mga nagtatanong sa akin, wala rin silang alam na dahilan eh. Parang, kumbaga, they're just buying time thinking na pag nag-apply sila ng refugee, at least makapag-stay pa sila ng kahit konti habang nakapending yung application na yun. And kaya nga din nagkaroon ng Bill C-12 nga din para mabawas-bawasan yung pang-aabuso din dun sa program, yung nag-claim nga lang pero wala naman talagang basis. So, yun yung nangyayari ngayon. Oo, guys, napaka-significant actually ng role ng refugee program ng isang, kahit anong bansa, hindi lang ng Canada. Hindi po biro ang maging refugee. Yeah. Huwag nating kunin yung allocation na yan sa mga tunay na nangangailangan po ng tulong. Madalas po kasi talaga, Attorney Jake, syempre pag sinabing refugee, ang unang pumapasok sa isip ay kailangan galing ka, let's say, in a conflict-torn area. War-torn. Yun yung pinaka-common. At saka yun kasi may pinakamadami ding bilang eh. Kasi, let's say, isang buong country yung may gera, di ba? Ang laki ng population nun. Correct. Obviously, we are not at war in our home country, no? Correct. But I understand, Attorney Jake, meron din namang ilan yatang mga grounds na maaaring ikonsidera. But guys, let me stress, even these grounds, hindi ganun-ganun lang i-assess. They have strict requirements to determine if indeed talagang may pahamak sa iyong buhay kung ikaw ay uuwi sa iyong home country. Can you tell us more, Attorney Jake? Ano ba itong mga... yun nga, at its most basic, yung tao na naghihingi ng ganong protection, merong threat nga sa kanya. So may persecution. Pero the thing is, hindi siya makakuha ng tulong sa gobyerno mismo. So yun eh. Kung kaya niya namang humingi ng tulong sa gobyerno, hindi siya magiging refugee. Hindi siya pagbibigyan. Kasi nga, nagpa-function naman yung government. Let's say, especially sa atin sa Pilipinas, kahit pa paano umaandar naman yung gobyerno natin. So, napoprotektahan naman ng gobyerno yung mga tao. But, there are certain instances nga na hindi na din. Kasi paano kung yung kalaban mo mismo, gobyerno, kumbaga, like a political clan, political family, sila yung nagko-control doon sa isang lugar doon sa atin sa Pilipinas. Kung yun mismo yung kalaban mo at yung mga threat ka from them, yun, pwede yun. So, may mga ganong klase claims. Yung drug war, for example, kay Duterte, di ba? So, kasi state mismo yun eh. May mga nag-claim ng gano'n na kasama sila sa mga tina-target ng gobyerno mismo because of the drug war nga. So, may mga ganong nag-claim based na rin sa data na research ko. May mga ganong claimants. So, but, tsaka yung nga, red tagging din, like from mga insurgents, mga union members or leaders, pwede rin yung maging parang claim ng isang tao. So, meron din pala nga na mga nag-claim nito, pero yun nga, hindi rin naman ganun kadami. Oo nga, guys. Sige, let's put up itong official, ayan, from Canada.ca ito, no? Ang sinasabi nila dito kung sino yung mga pwedeng claim ng asylum o pwedeng mag-seek ng refugee protection from Canada. Sabi dito, you may be able to ask for refugee protection if you cannot return to your home country due to a well-founded fear of persecution, a danger of torture, a risk to your life, a risk of cruel and unusual treatment or punishment.
Okay. Guys, Right. by the way, yung mga sinabi ni Attorney Jake, we are not saying that those are sufficient grounds, ha. Ang Yeah, sinasabi ni Attorney exactly. Jake, yan Example ang lang. oo, yan ang mga maaaring sinasite ng grounds nung ilang mga nag-a-apply Mm. from the Philippines. Yeah. Okay. Would you know, Attorney Jake, ano ang approval rate? Ano ba? Madali bang ma-approve pag dito sa asylum claim? Based dito sa na-research ko din, mas mababa yung chances ng approval kaysa dun sa yung ma-reject. Mas marami yung nare-reject or nare-refuse na application. So mga I think parang 40% nung application yung na-approve, pero on its own nga, konti lang sila. Wala pang 100 eh. Dumami nga lang more recently nung 2024 at saka 2025. Pero yun, wala pa tayong data kung ilan yung na-approve or what. Hindi pa, Oo. medyo hindi natin alam. Wala tayong data na nakuha doon. Oo, no. Ibig mo sabihin, Attorney Jake, meron din siguro tayong ilang mga kababayan, hindi rin natin maiwasan, na nakisabay doon sa ginagawa ng ilang Yeah. tao, no? I mean, okay, wala naman akong kailangan, but I am assume, tulad ng sinabi mo, may lumapit nga sa'yo, na nag-iisip, just to buy time, they might claim asylum. Baka ganun, ang hula ko dyan. Kaya guys, isa po dito sa mga changes or reforms na ginagawa ng Bill C-12 ay, ito yung biggest one, kapag ikaw ay dumating na ng Canada, on whatever status, kunyari work permit or study permit, kailangan within 1 year of your arrival here, according to Bill C-12, which is now again Alona, kailangan naka-claim ka na ng asylum. I-declare mo na. If mag-exceed ka ng more than 1 year, hindi na po pwede yun. Although I understand, Attorney Jake, there are some advocates for refugees who are opposed to that change kasi sinasabi nila, paano kung talagang nagkaroon ng danger daw to his or her life more than a year later? Paano kung nagbago yung kondisyon nung pinanggalingan niyang bansa after 1 year? May mga ganong May point din naman yon. Kaya lang, ang point din naman nung kaya binawasan yun ng 1 year, kasi nga yung iba, parang afterthought na lang eh. Yun nga, yung mga pagpunta nila dito, somehow may naman sila, may authorization like work permit or even as a visitor. Tapos nung hindi na nila ma-extend, tsaka na lang nga nila naisip na mag-apply ng refugee. So yun yung parang tina-target nung paghihigpit na yon. But of course, may mga cases na hindi rin na-cover nun. So yeah, yung nabanggit mo, okay naman, yung medyo valid naman. So hopefully magkaroon ng exception, pero for now, I think wala eh. Hindi siya kasama sa mga exception eh. Oo. Let me put up one letter shared on social media by an immigration practitioner that I follow. Isa po itong halimbawa sa mga sulat na ipinadala agad na ng IRB yata ito, no, sa ilang mga may pending asylum claims. Tingnan ninyo. Talagang nakastress dyan na mukhang ikaw ay, sa first paragraph pa lang, your claim for refugee protection may be ineligible. Okay? Dahil nakasulat doon na dumating ka at a certain date and made your claim more than 1 year after entry. So, ang bilis kumilos nung IRCC sa aspetong to. This is dated 1 day after Bill C-12 became a law. So, clearly, ito talaga ang kategory ng mga tao na maapektuhan dito sa Bill C-12. Right. Yung mga na-cite mo kanina, Attorney Jake, na mga examples, red tagging, and persecution, yung mga ganyan, I think I've also seen some of those grounds being cited by HNC in HNC applications. 'Di ba? Dapat doon na lang sila at least, 'di ba? Doon na lang nila laban 'yun kaysa sa refugee. Anong difference? Pwede, pero parang mas mababa pa yata ang approval rate sa HNC. Kasi free for all yun, like anyone can apply. All right. Persecuted ka man or not. Mas open yung pintuan para sa HNC. Kaya nga ang dami nag-a-apply din doon. Yung kasing bagsakan eh. Kaya mababa din ang approval rate.
Oo, I see, I see. Baka nga rin nadadala sa mga balita 'no, na ang daming kasing nakakalusot daw sa Pero totoo refugee yan. Totoo yan. program. Oo. Meron din naman, Oo. meron kasi nga. Parang loto eh. May alam natin may nananalo naman dun eh. Pero napakakonti. So, Yeah. kaya hindi mo siya pwedeng asahan. Kaya ang lagi ko rin ina-advise, subukan mo muna sa iba pang way, ibang pathway. Doon na muna. At pag walang-wala na talaga, sige, HNC. Pero, yun nga, ang baba ng approval nun. Mhm. At dito sa refugee claims, guys, I'm just assuming mahirap din talaga to. And I think there's a certain group of people lang who can help you apply if you want to seek asylum. Tama ba yun, Attorney Jay? Meron din may mga lawyers din or consultants na yan ang expertise din nila, refugee claims. Mhm. Right. Okay. Well, yun lang naman guys, 'di ba kayo na curious dito? Ano kaya ang batayan ng mga kababayan nating nag-claim ng asylum? Well, of course, we do hope na wala naman talaga na kung ano man yung sinasabi nilang pinagdadaanan nila sa Pilipinas ma-resolve 'yan. Okay, I only hope they are not using the refugee program for other reasons. Right. Okay? Okay, so that is it. Short but sweet ang ating episode. We'll end this episode here. Attorney Jake's email is the one crawling down there at the bottom if you want to get in touch with him. I'll see you guys in the next one. Thank you so much, Attorney Jake. Salamat din. Bye-bye. Bye.